Kung isasayaw mo ang tango na ito, pakakasalan kita, sabi ng mayamang lalaki na may mapanuyang ngiti, na naging sanhi ng pagtawa ng buong silid sa hamak na tagalinis. Ngunit ang sumunod na nangyari sa loob ng ilang minuto ay nag-iwan ng lahat ng panauhin na hindi makapagsalita. Ito ay isang kwento na tatama sa iyong puso mula simula hanggang katapusan. Noong gabi ng Marso 15, ang grandeng bulwagan ng Villa Monterosa sa Milan ay kumikislap sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier. Mula sa isang sulok, mahigpit na hawak ni Isabela ang kanyang pamunas habang tahimik na nanonood. Siya ay 32 taong gulang, may maitim na buhok na nakapusod ng maayos at nakasuot ng uniforme sa trabaho. Isang itim na bestidang may puting burda at isang malinis na apron na mahigpit na nakatali sa kanyang baywang. Kakakuha pa lamang sa kanya ng trabaho noong umaga ring iyon para tumulong sa charity gala na inorganisa ni Ricardo Reyes, isa sa pinakamayaman at pinakapinag-uusapang tao sa Milan. Sa edad na 52, may buhok na may pilak na guhit, maayos na nakasuklay pa atras at nakasuot ng perpektong itim na tuksedo, si Ricardo ay kilala hindi lang sa kanyang yaman, kundi pati sa kanyang matatalas na pananalita at mayabang na ugali. Puno ng maharlikang panauhin ang bulwagan. Ang mga babae ay animoy dumudulas sa sahig suot, ang mga damit na kulay champagne at pilak. Ang mga lalaki ay nakatuksedo at umiinom ng champagne mula sa makinang na kristal na baso. Tahimik na gumalaw si Isabela sa gitna ng mga tao, nagliligpit ng baso at napkin, pilit na hindi mapansin. Bigla may nagsalita, "Atensyon, atensyon mga kaibigan." Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Ricardo sa buong bulwagan, dahilan para ang lahat ng mata ay mapalingon sa kanya. Nakatayo siya sa gitna ng dance floor na may nakakalokong ngiti. "May espesyal akong handog ngayong gabi, isang Argentine tango performance. Pero bago ang lahat, maglibang muna tayo ng kaunti." May magalang na palakpak mula sa mga bisita habang sabik silang naghintay. Patuloy lang si Isabela sa kanyang trabaho, nakayuko at iwas sa pansin. Sinuyod ni Ricardo ang silid gamit ang kanyang mga mata hanggang tumigil ito sa kanya. "Ikaw, oo, ikaw, halika rito sa gitna." Nanlaki ang mata ni Isabela, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lahat ng panauhin ay napalingon sa kanya. Maingat niyang inilapag ang tray sa pinakamalapit na mesa at dahan-dahang lumapit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naglalakad. "Ano ang pangalan mo?" tanong ni Ricardo na may halong pang-aasar. "Isabela, Ginoo," sagot niya ng mahina. "Isabela," ulit ni Ricardo sa harap ng mga bisita. "Palakpakan natin si Isabela, nandito siya ngayong gabi." May nakakalokong ngiti sa kanyang labi. "Sabihin mo sa akin, Isabela, marunong ka bang sumayaw ng tango?" Tumingin si Isabela sa sahig. "Hindi po, nandito lang po ako para..." "Napakagaling," putol ni Ricardo. Sumabog ang halakhak mula sa mga panauhin. "Ganito ang aking alok," sabi niya na tila artista sa entablado. "Kung maisasayaw mo ang tango kasama ko, dito mismo sa harap ng lahat." Huminto siya. "Pakakasalan kita," umalingaw-ngaw ang tawa ng mga tao. May ilan na nagkatinginan sa gulat. Isang babae na nakasuot ng pilak na damit ang nagpahid ng luha sa kakatawa. Isang lalaki ang halos mabulunan sa kanyang iniinom. "Tama na, Ricardo, huwag ka nang masyadong malupit," sigaw ng matandang babae malapit sa dance floor. "Malupit?" sagot ni Ricardo na kunwaring inosente. "Binibigyan ko siya ng gintong pagkakataon. Isipin mo, Mrs. Reyes, wala nang paglalampaso ng sahig, wala nang uniforme, puro seda at alahas na lang. Mas lumakas ang tawanan na mula si Isabela, puno ng kahihiyan ang kanyang pakiramdam. Gusto niyang maglaho, tumakbo palabas at hindi na bumalik. Pero hindi gumalaw ang kanyang mga paa. Lumapit si Ricardo at ibinaba ang boses. "Ano, tatanggapin mo ba ang alok ko?" Hindi lang basta hambog ang kanyang tingin. Sigurado siyang tatakbo palayo si Isabela.
Iyon ang gusto niyang mangyari. At ang mga panauhin din, inaabangan nilang mabasag siya para lalo silang matawa. Ngunit may nagbago sa loob ni Isabela. Hindi ito galit, hindi ito pagmamataas, isang bagay na mas malalim, isang matagal nang nakalimutang lakas, isang alaala ng kung sino siya noon bago pa siya naging tagalinis ng bahay ng iba. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo at tumingin ng diretso kay Ricardo. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas ng tingin. Tinatanggap ko, malinaw niyang sinabi. Tumahimik ang buong silid, naputol ang mga tawa, nanigas ang mga mukha. Napakurap si Ricardo, gulat na gulat. Ano? Tanong niya, pilit pang tumatawa. Sabi ko, tinatanggap ko ang alok mo, Ginoong Reyes. Ulit ni Isabela, mas malakas at matatag na ang boses. Maayos niyang inalis ang kanyang apron, maingat itong tinupi at inilapag sa kalapit na upuan. Sasayaw ako, at kapag ginawa ko, tutuparin mo ang pangako mo sa harap ng lahat ng narito. Nagbulungan ng mga panauhin, napailing si Ricardo at ngumiti ng pilit. Aba, matapang ka pala, aaminin ko. Sige, pagbigyan natin ng larong ito. Kinawayan niya ang musikero sa isang sulok. Maestro, isang tango, pakiusap. Lumakad si Isabela papunta sa gitna ng silid, inalis niya ang kanyang sapatos at tumayo ng nakayapak sa makinis na sahig na kahoy. Ang kanyang mga paang nakayapak ay tila hindi bagay sa karangyaan ng silid, ngunit nanatili siyang nakatindig ng matuwid. Si Ricardo, na may ngiting kumpiyansa pa rin sa labi, ay lumapit sa kanya. Kampanteng kontrolado pa rin niya ang lahat. Iniabot niya ang kanyang kamay. Pagdampi pa lang ng kanilang mga daliri at pagugong ng unang nota sa bulwagan, may nagbago. Isang banayad ngunit malinaw na tensyon ang bumalot sa paligid. At walang sino man sa silid na iyon ang nakahula kung ano ang mangyayari. Umuugong ang tunog ng bandoneon, mabagal, puno ng lungkot at may bigat ng damdamin. Isa itong tango na nakalublob sa pangungulila at sakit. Ipinatong ni Ricardo ang kamay sa kanyang baywang, pilit na pinapalaki ang bawat kilos, na para bang isa itong palabas na pampatawa para aliwin ang kanyang mga bisita. Handa ka na bang yumaman? Bulong niyang mapanukso, ngunit hindi sumagot si Isabela. Pumikit siya, hinayaang lamunin ng musika ang kanyang diwa na parang isang alaala. At nang muli niyang idilat ang mga mata, wala na ang pag-aalinlangan sa kanyang titig. Hindi na siya ang dating babae. Sa isang matatag na hakbang, nagsimula siyang gumalaw, eksakto, may kumpiyansa. Napatigil si Ricardo, bahagyang nadapa at napatawa ng pilit upang pagtakpan ang gulat. Tumawa ang ilan sa mga panauhin, akala'y bahagi lamang ito ng biro. Ngunit sumunod ang isa pang hakbang, mas tiwala, mas elegante. Si Isabela ay nagsimulang dumulas sa sahig na may biyayang hindi tugma sa kanyang papel sa bahay na iyon. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, may disiplina. Parang guhit ng sining ang nililikha ng kanyang mga paa sa kahoy na sahig, at ang kanyang tindig ay nagsasalita ng karanasang bihira sa mga mata ng karamihan. Sinubukan ni Ricardo na pangunahan siya, ngunit huli na, siya na ang nangunguna. Bawat kilos niya ay may saysay na parabang ang kanyang katawan ay nagsasalita ng wikang mas matanda pa sa salita. Ano ito? Bulong ni Ricardo, halos hindi na makasabay. Unti-unting nawala ang mga tawa sa paligid. Isang babaeng nakasuot ng ginto ang napayuko, malalaki ang mata. Isang lalaki ang napatigil sa pagsipsip ng alak. Maging ang musikero ay nakaramdam ng pagbabago at nagsimulang tumugtog ng mas malalim na para bang sumasabay sa damdaming hatid ni Isabela. Pagkatapos ay may ikot. Umiikot si Isabela sa kanyang mga paang nakayapak, perpektong balanse, at ang kanyang itim na palda ay umalon sa hangin. Pagbalik niya kay Ricardo, ang mukha nito ay basang-basa, hindi sa pawis kundi sa bigat ng pagkatalo. Paano mo? Pilit niyang tanong,
Ngunit hindi siya pinatapos ni Isabela. Sumulong siya sa isang sunod-sunod na hakbang na napakahusay. Walang duda, hindi ito isang palabas. Isang slide, isang twist ng kanyang binti. Isang dramatikong paghinto kung saan halos magkadikit ang kanilang mga mukha. Ang kanyang galaw ay walang kapintasan. Mga taon ng pagsasanay, tinago sa likod ng apron. Ngayon ay buong yabang na ipinakita. Wala nang tumatawa, may ilan nang tumayo upang mas makita. Ang matandang ginang kanina ay napakapit sa kanyang dibdib, halatang apektado. Si Ricardo ay nakakaramdam na ng pagkagapi. Ang lalaking minsang nagsanay sa Buenos Aires na kumuha ng mga pinakamahusay na instruktor. Ngayon ay para na lamang baguhan sa harap ng babaeng minsang inakala niyang mapapahiya. Ang kanyang nararamdaman ngayon ay hindi kayabangan. Ito ay takot, pagkalito, pagkabighani. Pagkatapos, isinayaw ni Isabela ang isang galaw na nagpahinto sa lahat ng hininga. Umiling siya pabalik. Ang buong bigat ng kanyang katawan ay nasa braso ni Ricardo. Ang kanyang likod ay kumurba na parang busog at ang kanyang buhok ay nabitawan mula sa dating maayos na pusod, halos dumikit sa sahig. At saka gamit ang kahangahangang lakas at biyaya, bumangon siya, dahan-dahan, buong determinasyon. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Sa kanyang titig may nakita si Ricardo na hindi inaasahan. Hindi ito galit, hindi paghihiganti, kundi isang lungkot na matagal ng binuo na ngayon ay naging katahimikan at lakas. Sino ka ba talaga? Bulong niya, tila nawawala sa sarili. Lalong lumalim ang musika. Ang bandoneon ay tila umiiyak ng pait. Mas bumilis ang galaw ni Isabela. Ang kanyang katawan ay naging daluyan ng emosyon. Bawat hakbang, bawat ikot ay may kwento ng puso na nabasag, muling binuo at muling nabuhay. Hindi lang siya sumasayaw. Nagsasalaysay siya ng kwento na siya lang ang may alam. Isang lalaki ang sumubok kunin ang kanyang telepono upang mag-record, ngunit dahan-dahang hinila ito ng kanyang asawa. May mga sandaling hindi dapat kinukunan, dapat ay nadarama. Hirap na si Ricardo ngayon, gusot na ang tuksedo, hingal na hingal, hindi na siya ang may hawak. Ang sayaw ay naging isang bagay na mas dakila, mas sagrado. Siya ay nawala sa sentro, isa na lang bahagi ng istoryang hindi kanya. Isang waiter sa sulok ang napapahid ng luha. Ang kusinero ay napasandal sa hagdan, nakanganga sa paghanga. Mabilis, matatalim na mga hakbang, 8 ang bilang, ang sunod na ginawa ni Isabela. Bawat isa'y tila pintig ng puso, malakas at eksakto. Pagkatapos, unti-unting bumagal ang lahat. Ang musika ay pumasok sa huling bahagi. Malapit na ang wakas. Muling tumingin si Ricardo sa kanya, ngayon lang siya tunay na nakakita. Hindi na niya alam kung siya nga ba ang tagalinis na pinagtawanan niya o isang nilalang mula sa ibang buhay, bumalik upang ipaalala sa kanya ang isang bagay na matagal nang nalimutan. Hindi na niya alam kung siya ba ang sumasayaw kay Isabela o siya na mismo ang isinasayaw nito. Ang musika ay unti-unting humina, parang huling tibok ng puso, at sa katahimikan ng huli, walang sino man ang makakalimot sa kanilang nasaksihan. Pumikit si Isabela, ang bulwagan ay huminto sa paghinga, binalot ng katahimikang tila sagrado. At pagkatapos, nang hindi nagsasalita kahit isang salita, nagsimulang magsalita ang kanyang katawan. Ngunit hindi na ito basta pagsayaw. Bawat galaw ay may dalang mensaheng hindi kayang sabihin ng mga salita. Hindi ito basta koreografiya, ito ay mga alaala na naging nakikita. Ang bawat kilos ay kwento ng isang buhay na minsang puno ng pangarap, ng isang babaeng umiiral nun paman bago pa niya isuot ang uniforme ng isang tagalinis. 8 taon na ang nakararaan sa isang entablado sa Milan, isang batang mananayaw ang tumanggap ng matagal at malakas na palakpakan matapos ang kanyang pagtatanghal sa Swan Lake.
Ang pangalan ng mananayaw, Isabela Garcia, pinuri siya ng mga pahayagan bilang kinabukasan ng Italian Ballet. Sa edad na 24, tila nasa paanan niya ang buong mundo. Ngunit ang buhay, sa hindi inaasahang paraan, ay nagbago. Una, nagkasakit ang kanyang ama, sumunod ang kanyang ina. Ang mga bayarin sa ospital ay naubos ang lahat, ang ipon, ang oras, at sa huli, ang kanyang mga pangarap. Iniwan niya ang entablado upang alagaan ang kanyang mga magulang. Napalitan ang ensayo ng mga gabing walang tulog sa gilid ng ospital. Ang musika ng kanyang buhay ay naging tunog ng mga monitor at makina. Ang entablado ay naging mga silid ng ospital. Ngayon, sa bulwagan na yon, habang sumasayaw kasama si Ricardo, muling nabuhay ang dalamhating matagal niyang nilibing. Bawat galaw ng kanyang mga paa ay nagsasalaysay ng bawat sakripisyo. Bawat hakbang ay isang paalam. Bawat ikot ay isang alaala. Ito ay hindi isang pagtatanghal. Ito ang kanyang paraan ng pagluluksa. At kahit hindi alam ni Ricardo ang mga detalye, naramdaman niya ito. Naramdaman niya ito sa paraang yumuyuko si Isabela para lang lumayo muli. Isang sayaw ito ng taong minsan nang umibig at nawalan. Ang lakas niya ay hindi pagpapakita, ito ay paraan ng pagkabuhay. Sa mga manonood, isang babae ang nagsimulang umiyak. Hindi niya alam kung bakit, pero may bagay na gumalaw sa loob niya. Sapagkat kapag ang sayaw ay nagsasabi ng totoo, nagiging imposible itong baliwalain. Isang matandang lalaki ang nagtanggal ng salamin upang punasan ito. Hinawakan siya ng kanyang asawa, dahan-dahang pinisil ang kanyang kamay. Sila man ay nakaranas ng pagkawala at sa sandaling iyon, nakaunawa sila. Isabela ay nagpakawala ng isang sunod-sunod na galaw na humamon sa hangganan ng posibilidad. Umakyat siya halos sa kanyang mga daliri, umikot ng mabilis, saka lumanding ng may biyaya. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig sa bigat ng lahat ng kanyang dalahin. Ngunit hindi siya bumagsak, ito ay sayaw na gawa sa katatagan. Isang kwento sa pamamagitan ng galaw, sining na isinilang sa sakit. Natisod si Ricardo, hindi dahil sa kawalan ng galing, kundi dahil sa pag-unawa. Hindi na niya kasayaw ang babaeng pinagtawanan niya kanina. Kasayaw niya ngayon ang isang taong nabasag ng buhay, ngunit nakatayo pa rin. At ang pagkaunawang iyon ay yumanig sa kanya. Ang musikero, labis na apektado sa kanyang nasaksihan, pumikit at hinayaang ang musika ay sumunod kay Isabela. Hindi na ang bandoneon ang gumagabay sa sayaw, ito na ang sumusunod sa kanya. Ito ay humihinga, umiiyak at lumilipad kasabay niya. Nagsimula na ang huling 30 segundo ng kanta. Binuksan ni Isabela ang kanyang mga mata at tumingin kay Ricardo. At ang nakita niya sa titig nito ay hindi inaasahan, hindi galit, hindi paghihiganti, kundi kapatawaran. Tahimik, marangal at hindi hinihingi. Sa kanyang mga mata naroon ang isang lakas na hindi kayang sirain ng kahihiyan, isang ganda na walang kinalaman sa anyo at lahat ay tungkol sa pagbangon. Ibinaling ni Ricardo ang tingin sa sahig. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman niya ang isang kakaibang damdamin, kahihiyan. Tahimik ang buong bulwagan, rinig ang banayad na tunog ng tela habang gumagalaw ang kanyang damit. Maging ang mga chandelier ay tila kumikislap ng mas maliwanag, para bang nararamdaman din nila ang kapangyarihan ng sandali. Isang hakbang, 2, 3, alam ng lahat malapit na ang wakas at walang sino man ang makakalimot. Inihanda ni Isabela ang sarili, matatag ang mga paa, bukas ang kaluluwa, malakas ang pintig ng puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kalayaang maging totoo muli, kahit sa loob lamang ng 3.5 minutong sayaw. Papasok na ang panghuling bahagi ng musika, malapit na ang huling pagsabog. At alam ni Isabela, ito na ang oras para sa galaw na minsang nagdala ng kanyang pangalan sa bawat teatro ng balet sa Italia. Tinawag yon ng mga kritiko na The Broken Flight,
Isang galaw na napakahirap, napakatapat sa damdamin, nakakaunti lamang ang nangahas subukan. Inihanda niya ang katawan, mga kalamnan ay nakahanda, hininga ay malalim. Ngunit bigla si Ricardo sa takot, sinubukang kontrolin muli ang sayaw. Sinubukan niyang ilihis ito sa pamilyar na galaw, isang bagay na kaya niyang pamunuan. Hindi, bulong ni Isabela. Ang kanyang tinig ay parang hangin, mahina ngunit matatag. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Ricardo Reyes ay wala na sa kontrol. At nakita iyon ng lahat. Sa isang kalmadong autoridad, binaliktad ni Isabela ang kanilang posisyon. Ngayon siya na ang namumuno, siya ang pumipili ng bilis, siya ang nagtatakda ng direksyon. Si Ricardo ay nataranta, pilit nakikisabay. Ang kanyang mga hakbang na dati pulido, ngayon ay sablay. Napasinghap ang mga panauhin, isang babae sa asul na bestida ay tinakpan ang kanyang bibig. Isang lalaking may puting bigote ay dahan-dahang umiling, nakangiti sa hindi makapaniwala. Hindi lang siya tagalinis na may tinatagong talento, isa siyang maestro, at ang kanyang pagtatanghal ay tila isang leksyon. Tumulo ang pawis sa likod ni Ricardo. Ang kanyang mamahaling tuksedo ay gusot at hindi na bagay sa kanya. Ang kanyang mga kamay na sanay pumirma ng multimilyong kontrata ay bahagyang nanginginig habang sinusubukang sumabay. Ngunit ang kumpas ay hindi na sa kanya. Ito ay pagmamay-ari na ni Isabela. Pakiusap, bulong ni Ricardo, ang boses niya ay basag at nanginginig. Ni hindi niya alam kung ano talaga ang kanyang hinihiling. Maawa, bawasan ng bilis, huminto bago matapos. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Isabela. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa nararapat tapusin ang sayaw sa paraang nararapat. May dignidad, may katotohanan dahil ito'y hindi lamang pagtatanghal. Isa itong pahayag at siya ay karapat-dapat makita ng buo. Sa nakakahingang ganda, sinimulan ni Isabela ang huling bahagi ng sayaw. Isang sunod-sunod na galaw na para bang kinuha ang huling hininga ng buong bulwagan. Mabilis ang galaw ng kanyang mga paa, eksaktong tila hindi na pangtao. Ang kanyang mga braso ay gumuhit ng mga eleganteng kurba sa hangin. Ang kanyang katawan ay yumuko, tumindig at dumaloy sa pagitan ng lakas at kontrol na hinubog ng mga taon ng disiplina at pagkalugmok. At pagkatapos natisod si Ricardo, isang munting pagkakamali. Ngunit sa katahimikan ng silid, kumalabog itong parang kulog. May naibalik niya ang balanse, ngunit hindi na iyon mahalaga. Hindi ito tungkol sa paa, ito'y tungkol sa kung ano ang nawala sa kanya sa harap ng lahat. Wala na ang ilusyon ng pagiging nakakataas. Kitang-kita ng lahat. Si Ricardo Reyes, ang untouchable na milyonaryo, ay nawalan ng balanse sa higit sa isang paraan. Pumasok na ang huling 10 segundo ng musika. Ang bandoneon ay umaatungal sa matinding damdamin, isang desperado ngunit magandang tinig. Huminga ng malalim si Isabela at pumikit. Ito na, umiikot siya, mabilis, siksik, at biglang tumigil sa isang posisyon na tila nilalabanan ang grabidad. Ang kanyang kanang binti ay nakaangat pabalik, perpektong hubog. Ang kanyang mga braso ay bumukas tulad ng mga pakpak. Inilingon niya ang ulo, inihantad ang kanyang liig, isang kilos ng lakas sa ilalim ng kahinaan. Nakatayo si Ricardo sa likod niya. Ang kanyang mga kamay halos hindi na sumusuporta. Ngunit kitang-kita ng lahat, hindi siya ang humahawak kay Isabela. Si Isabela ang humahawak sa sarili at siya isa lamang saksi. Isang background figure sa isang tagpong hinding-hindi malilimutan. Sa unang pagkakataon, si Ricardo Reyes ay hindi na ang lalaking may kapangyarihan. Isa na lamang siyang lalaking namamangha. Umalingaw-ngaw ang huling nota sa bulwagan at unti-unting nawala. At pagkatapos, wala. Nananatili sa posisyon si Isabela. 1 segundo, 2, 3. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa sa malalim, tiyak na paghinga.
isang patak ng pawis ang gumuhit sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga paang nakayapak ay nanatiling nakadikit sa lupa, nakaugat habang ang kanyang kaluluwa ay lumipad. At saka may biyaya ibinaba niya ang binti at tumindig ng tuwid. Humarap siya sa mga panauhin. Katahimikan, walang gumalaw, walang nagsalita, walang naglakas loob huminga, hanggang sa mula sa pinakadulo ng silid, isang pares ng palad ang nagsimulang pumalakpak. Mabagal, may laman, palakpak na puno ng damdamin. Ang matandang babae iyon ang nakiusap kay Ricardo kanina na huwag maging malupit. Tumayo siya, may luha sa mga mata at buong lakas ng kanyang matatandang kamay pumalakpak. Sinundan siya ng 2 pa, pagkatapos 5, pagkatapos 20. Sa loob ng kalahating minuto, ang buong bulwagan ay nakatayo. Parang alon na bumangga sa katahimikan, ang palakpakan ay umalingaw-ngaw. May ilan na sumipol. May mga babaeng nagpahid ng luha, maging ang mga waiter sa likod ay pumalakpak. Nakalimutan ang kanilang tungkulin, nilamon ng kanilang nasaksihan. Sa gitna ng dance floor, nanatiling hindi gumagalaw si Isabela. Ang kanyang mga braso ay nakalaylay, ang kanyang mga paa ay nakayapak pa rin. Hindi siya ngumiti, hindi siya yumuko, nakatayo lang siya doon, humihinga, nakabaon sa sandali, tinatanggap ang isang uri ng yakap na matagal niyang hinintay ng 8 taon. Si Ricardo ay ilang hakbang lamang sa likod, nakapako. Ang kanyang mga kamay ay walang buhay sa tagiliran. Maputla ang kanyang mukha, tinitigan niya si Isabela na parabang ngayon lang siya tunay na nakikita. Wala na ang kanyang kayabangan, wala na ang mapanuyang kumpiyansa. Ang natira na lamang ay isang lalaking napilitang makita ang katotohanan at ang kanyang sariling kawalang halaga sa harap nito. "Brava! Brava!" sigaw ng isa. "Magnifico!" hiyaw ng isa pa. Isang dalagang nakagintong damit ang lumapit kay Isabela, dala ang isang buke ng puting rosas mula sa isang dekorasyong malapit. Tinanggap ni Isabela ang mga bulaklak. Nanginginig ang kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng pasaning, ngayon ay napakawalan. At sa wakas, sa unang pagkakataon ngayong gabi, isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagpatuloy ang palakpakan. 1 minuto, 2, walang gustong tumigil dahil hindi lang sila pumapalakpak para sa isang sayaw. Pumapalakpak sila para sa isang bagay na mas malaki, para sa dignidad, para sa tapang, para sa katotohanang ang pagkatao ay hindi nasusukat sa uniforme, sa trabaho o sa titulo. Pumapalakpak sila para kay Isabela Garcia, hindi ang tagalinis, kundi ang babaeng nagpaalala sa kanila kung ano ang tunay na kagandahan. Sa wakas, gumalaw si Ricardo. Isang maliit na hakbang palapit, bukas ang bibig, tila may gustong sabihin. Ngunit walang lumabas na salita. Ano nga ba ang maaari niyang sabihin? Paano ka hihingi ng tawad pagkatapos mong subukang pahiyain ang isang tao na ginawang banal ang karanasang iyon? At sa sandaling iyon, isang lalaki sa kulay abong suit ang lumapit, matangkad at kalmado. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Ricardo. "May ipinangako ka, kaibigan," sabi niya. Sapat ang lakas ng boses para marinig ng lahat. "Sabi mo, kung sasayaw siya, pakakasalan mo siya, lahat kami saksi, nagbulungan ng mga tao." "Totoo," sabi ng isang babae. "Ang pangako ay pangako," dagdag pa ng isa. Namula ng husto ang mukha ni Ricardo. Pinagmasdan niya ang paligid, naghahanap ng kahit sinong kakampi, isang taong magliligtas sa kanya mula sa sitwasyong siya mismo ang lumikha. Ngunit ang mga mukhang nakatingin sa kanya ay hindi na tumatawa. Wala nang sabayang panlalait, wala nang sulyapan o tawang palihim laban sa isang taong mababa. Ang natira na lang ay katahimikan at paghihintay. "Biro lang naman yon," pilit na sabi ni Ricardo sabay tawa, isang hilaw, hindi nakakatawang tawa. "Alam niyo naman yon, hindi ko naman sineryoso." "Biro?" Isang matalim na tinig ang sumagot, si Miss Angela, ang matandang babae kanina.
Lumapit siya maingat na nakaalalay sa kanyang tungkod. Ang kanyang mga mata, bagamat may edad, ay kumikislap sa linaw at tapang. Ang biro, Ricardo, ay dapat nakakatawa. Pero ang ginawa mo ngayong gabi ay hindi nakakatawa. Ito'y kalupitan. At ngayon, matapos ipakita ng babaeng ito na mas higit siya sa ating lahat, gusto mong takpan na lang? Kalimutan? Bumukas ang bibig ni Ricardo, ngunit walang lumabas. Sinubukan muli. Wala pa rin. Pumapatak ang pawis sa kanyang noo. Miss Angela, pakiusap, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko, ng lubusan, ang kanyang boses ay matatag, hindi nanginginig. Sinubukan mong gawing maliit ang isang tao, ngunit ang pinaliit mo ay ang sarili mo. Tahimik na muli ang silid. Ngunit ngayon, hindi ito katahimikan ng pagkamangha, kundi ng paghuhusga. Ang lalaking laging may kontrol, laging may huling salita, ngayon ay walang galaw, walang magawa. Tumitig siya kay Isabela, nananatiling kalmado, nakatayo pa rin, hawak pa rin ang puting rosas. Ngunit wala sa mukha nito ang paghihiganti. Walang panunuya, tanging isang tahimik na lakas, ang tiwala ng isang taong alam kung sino siya, kahit anong sabihin ng iba. Tumawid ng mga braso ang lalaking nakasuot ng kulay abong suit. Ano na ngayon, Ricardo? Tanong niya, malakas ang boses upang marinig ng lahat. Lahat ng ulo ay napalingon. Mabilis na hininga ang sagot ni Ricardo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya kayang pakasalan si Isabela. Ito ay katawa-tawa. Siya si Ricardo Reyes, may-ari ng isa sa pinakamalalaking real estate empire sa Milan. At siya isang tagalinis lang. Makinig kayo, panimula niya, sinusubukang ibalik ang dating tono. Maaari kong bigyan ng kabayaran ng dalaga. Karapat-dapat siya doon sa kanyang oras at sa kanyang kahanga-hangang sayaw. Inilabas niya ang kanyang wallet. 50,000 euro, hindi 100,000. Sabihin mo lang ang presyo. Napuno ng bulong-bulungan at pagkagulat ang silid. Nakunot ang noo ng mga tao. Makapal na ang hangin sa pagsuway. Biglang inihampas ni Miss Angela ang kanyang tungkod sa sahig. Tumingin si Isabela sa wallet. Ang lahat ay naghihintay, pinipigil ang hininga. Pagkatapos ay lumakad siya palapit. Lumuwag ang balikat ni Ricardo. Akala niya tatanggapin ni Isabela ang pera. Akala niya makakawala siya ng may dignidad pa rin. Ngunit hindi siya tumigil sa harap niya. Lumampas siya. Dumiretso si Isabela sa upuang pinag-iwanan niya ng maayos na tinuping apron. Maingat niya itong pinulot hinimas ang tela at saka siya humarap sa lahat. Hindi ko kailangan ang pera mo, Ginoong Reyes. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw, matatag at umaalingaw-ngaw sa bulwagan. Hindi ko kailangan ng apelyido mo. Hindi ko kailangan ng kasal mo. Hindi ko kailangan kahit ano mula sa iyo. Mabilis na itinago ni Ricardo ang wallet, halatang nabunutan ng tinik. Ayos na kung ganon, madali niyang sabi, pilit na isinasara ang usapan. Isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Sandali lang, isang bagong tinig ang umalingaw-ngaw. Isang babae sa edad 70, may tikas at karisma, naka-emerald green na gown, nakapulupot ang puting buhok sa likod. Mabagal siyang tumayo mula sa kanyang upuan, ang mga matay nakatutok kay Isabela. Kilala kita, anya habang lumalapit. Kilala ko ang mukhang yan, ang mga galaw na yan. Nanigas si Isabela, hawak pa rin ang apron. Huminto ang babae, ilang pulgada lang ang layo. Tinitigan siyang mabuti. Namulat ang kanyang mga mata. Diyos ko, bulong niya. Ikaw si Isabela Garcia, tumigil na naman ang mundo. Nagtingin na ng mga panauhin. May mga nagbulungan, nagtatanong kung saan nila narinig ang pangalang iyon. Isabela Garcia, ulit ng babae, mas malakas ngayon habang humarap sa mga tao. Siya ang batang balerina na napiling magtanghal sa La Scala, 8 taon na ang nakaraan. Sinabi ng mga kritiko siya ay isang phenomenon. Halos siya na ang magiging pinakabatang prima ballerina sa kasaysayan ng teatro. Doon na nagsimulang mag-ugat ang pagkilala. May mga kumuha ng cellphone, isang batang babae ang mabilis na nag-type, pagkatapos ay napasigaw nang makita ang screen. Totoo, tingnan ninyo, siya nga, siya talaga. Napatingin si Ricardo kay Isabela pagkatapos sa babaeng nakaberdeng damit. Namutla siya.
Gulo at hindi makapaniwala ang nasa kanyang mga mata, kasama ang takot. Hindi pwede, pautal niyang sabi. Isa lang siyang tagalinis. Matalas na lumingon sa kanya ang babaeng nakaberde. At dahil ba doon, mas mababa na siya kaysa sayo, singhal niya. Isa siya sa pinakadakilang mananayaw sa buong Italia. Pinilit lang siyang mamili, karera o pamilya. At ikaw ang pumiling pagtawanan siya. Nagkaroon ng buzz sa buong silid. May mga tao sa likod na nagtitinginan, nag-aalala, nagbubukas ng lumang artikulo sa kanilang mga phone. Naalala ko na, sabi ng lalaking may puting bigote. Napanood naming mag-asawa ang huling pagtatanghal niya, hindi malilimutan. Bigla na lang siyang nawala, mahina ngunit malinaw na dagdag ng isang babae. Ilang buwan siyang hinanap ng media, wala ni isang sagot. Lumingon muli ang babaeng nakaberdeng gown kay Isabela, ang tingin ay puno ng paghanga. Bakit ka huminto, Hija? Tanong niya ng malumanay. Nasa paanan mo na ang buong mundo noon. Tahimik na tumayo si Isabela ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagsalita, ang kanyang tinig ay banayad ngunit buo. Nagkasakit ang pareho kong magulang, sabi niya. May kailangang tumutok sa kanila, may kailangang tustusan ng gastusin sa ospital. May mga pangarap na mas mahal ang kabayaran kaysa sa iba. Bumalot ang katahimikan sa silid. Ilan sa mga bisita ay may luha sa mga mata. Si Miss Angela ay dahan-dahang inilapat ang nanginginig niyang kamay sa kanyang dibdib. Si Ricardo ay maputla, tila pinagsakluban ng langit at lupa. Unti-unti nang bumibigat sa kanya ang buong bigat ng ginawa niya. Hindi niya pinahiya ang isang simpleng tagalinis. Pinahiya niya ang isang dating bituin. Isang babae na isinakripisyo ang katanyagan hindi dahil sa pagkatalo kundi dahil sa pag-ibig. Isang babae na higit pa sa kung sino man siya at ngayon alam na iyon ng lahat. Hawak pa rin ni Isabela ang apron sa kanyang dibdib. Nakatutok pa rin sa kanya ang lahat ng mata ngunit hindi na gaya ng dati. Wala ng pangungutya, wala ng panlalait. Tanging respeto, paghanga, pagkilala. Ngunit hindi ito ang pagkilalang gusto niya. Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa natuklasan nilang minsan siyang naging tanyag. Wala na ang mga magulang ko, sabi niya ng tahimik ngunit matatag. Pumanaw sila 2 taon na ang nakalipas, 3 buwan ang pagitan. Kasama nila ako hanggang sa huling hininga. Wala akong pinagsisihang desisyon. Marahang inabot ng babaeng nakaberde ang kanyang braso. Maari kang bumalik, anya. Sa kwento mo, sa talento mo, tatanggapin ka ng kahit sinong dance company nang bukas ang mga bisig. Ngumiti si Isabela, mahina, may lungkot. 32 na ako, tugon niya. Sa mundo ng balet, matanda na yon. Nagbago na ang katawan ko. 8 taon akong wala sa entablado. Hindi basta na lang babalik sa huling pinanggalingan. Sumubok magprotesta ang babae, ngunit sumayaw ka kanina na para bang hindi ako nakalimot, sagot ni Isabela, tinapos ang naumpisahan. Ngunit ang sumayaw minsan at ang sumayaw gabi-gabi ay 2 magkaibang mundo. Ang balet ay kinukuha ang lahat sa iyo at naibigay ko na ang lahat. Tumigil siya at dagdag na may tahimik na tapang. Ngayon, ako'y nagtatrabaho, ako'y nabubuhay at may dignidad din doon. Muling binalot ng katahimikan ng silid. Ang kanyang mga salita ay parang kulog na bumagsak sa gitna ng bulwagan. Sa wakas, lumapit si Ricardo. Tumayo siya sa harap ni Isabela. Ang kanyang mukha ay hindi na galit o arogante, kundi punong-puno ng kahihiyan. Hindi ko alam, bulong niya. Tiningnan siya ni Isabela diretso sa mga mata, buo at malinaw. At kung alam mo, tanong niya, magkakaiba ba ang trato mo sa akin? Kailangan ba munang may nakamit ang isang tao bago siya maging karapat-dapat sa respeto mo? Bumigat ang tanong sa hangin. Binuka ni Ricardo ang bibig, ngunit wala siyang masabi dahil wala ngang sagot. Lumapit si Isabela. Ang kanyang tinig ay mas malakas ngayon. Hindi lang para kay Ricardo kundi para sa lahat. Naglilinis ako ng sahig, naghuhugas ng pinggan, nagkukunot ng tuwalya, naglilinis ng basura. At alam niyo ba ang natutunan ko sa trabahong yan? Tumigil siya.
walang gumalaw. Na ang marangal na trabaho ay hindi kailanman nakakahiya, na ang kumita sa sarili mong pawis, anuman ang paraan, ay mas mahalaga kaysa minana ito, mas mahalaga kaysa sa ninakaw ito, mas mahalaga kaysa sa pagtapak sa ibang tao para lang sa yaman. May ilan sa mga panauhin ang napayuko, ilan ay pinunasan ng mga mata, ang iba'y hindi makatingin sa kanya. Nagpatuloy si Isabela, tinawanan niyo ako kanina dahil sa suot kong uniforme. Dahil naglilingkod ako sa inyo, hindi kasama sa inyong lamesa. Dahil naglalakad ako sa paligid, hindi kasabay ninyo. Tumingin siya sa bawat sulok ng bulwagan. Pero hindi ako nagbago. Ako pa rin ang parehong babae bago ako sumayaw. Pareho pa rin matapos ang lahat. Pareho bago mo nalaman ang pangalan ko. At pareho rin pagkatapos. Ang nagbago lang, dagdag niya, ay kung paano niyo ako tinitingnan ngayon. Si Miss Angela ay tahasang umiiyak na, nanginginig ang tungkod sa kamay. Ilang bisita pa ang tahimik na nagpupunas ng luha. Lumambot ang boses ni Isabela, ngunit hindi nawala ang lakas nito. Hindi ko kailangan ng awa niyo. Ayokong ituring na trahedya ang kwento ko. Oo, mahirap ang mga desisyon ko, pero ako ang pumili niyon. Pinili kong tumayo sa tabi ng mga mahal ko. Nagtrabaho akong may dangal. Hindi ako nanghingi. Hindi ako nagnakaw at hindi ko kailanman ibinaba ang ulo ko, maliban na lang kung ako ang pumiling gawin iyon. Muli siyang humarap kay Ricardo. Bagamat mas matangkad siya rito, ngayoy tila napakaliit ng lalaki. Inalok mo ako ng pera, Ginoong Reyes, pero may mga bagay na hindi kayang bilhin. Hindi mo mabibili ang dignidad, hindi mo mabibili ang respeto. Pwede kang magbayad ng tao. Pwede mong bayaran ng katahimikan, pwede mo ring bayaran ng palakpakan. Pero ang meron ako, ang kung sino ako, lumapit siya. Hindi mo kailanman mabibili yan. Nakatayo si Ricardo, walang galaw, kasimputla ng multo. Nanginginig ang kanyang mga kamay at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Ricardo Reyes ay nakaramdam ng pagiging maliit. Dahan-dahang iniabot ni Isabela ang kanyang kamay sa likod, itinali muli ang apron. Maingat, may buong dignidad. Isang simpleng kilos, ngunit napakalakas ng dating. Isang simbolo, pinili niyang balikan ang papel na kinatawan niya nang dumating, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil wala namang kahihiyan sa pagiging totoo. Kung maaari, anya kalmado ang boses, matatag, may trabaho pa akong kailangang tapusin ngayong gabi. Lilingon na sana siya paalis, ngunit bago pa siya makalakad, may hindi inaasahang nangyari. Mula sa dulo ng silid, isang lalaki ang tumayo. Tinatayang nasa mga 70, may pilak na buhok na maayos ang pagkasuklay, may suot na salamin na may gintong palamuti at formal na navy blue na suit. Ang kanyang presensya ay hindi dahil sa ingay, kundi dahil hindi niya ito kailangang ipilit. Miss Garcia, malinaw niyang sambit, ako po si Fernando Santos. Ako ang artistic director ng Teatro Verdi, isang banayad na bulong-bulungan ang dumaan sa bulwagan. Teatro Verdi, isa sa mga pinakarespetadong teatro sa Milan, hindi kasing sikat ng La Scala, ngunit kilala sa kahusayan at matapang na produksyon. Tumigil si Isabela, apron pa rin sa kamay. Dahan-dahan siyang humarap sa lalaki. Ginoo Santos, tanong niya, may halong alinlangan. Lumapit si Fernando, magkakrus ang mga kamay. Pinanood ko ang iyong pagtatanghal ngayong gabi. Wika niya, tapat at tahimik. At higit pa sa perpektong galaw ang nakita ko. Nakita ko ang isang bagay na bihirang-bihira. Tumigil siya. Tahimik na naman ang buong silid. Nakita ko ang isang kaluluwang sumasayaw, isang kwentong isinalaysay ng walang salita, isang bagay na matagal nang hinahanap ng teatro, ngunit halos kailanman ay hindi natatagpuan. Ang katotohanan, walang nagsalita. Maging si Ricardo, maputla, hindi makagalaw, ay nakatingin lamang. Sa Teatro Verdi, patuloy ni Fernando, maglulunsad kami ng bagong produksyon. Isang reinterpretasyon ng Argentine tango hinaluan ng kontemporaryong estilo. Naghahanap kami ng taong makakatulong sa pangunguna nito, hindi lang marunong sumayaw, kundi may naranasan, may pinagdaanan, may ipinaglaban.
Umiling si Isabela, banayad. Napakagandang alok, Ginoo, ngunit 8 taon na akong wala sa entablado. Itinaas ni Fernando ang kamay, magalang na huminto sa kanya. At ngayong gabi, sumayaw ka ng mas malalim at mas totoo kaysa sa mga mananayaw na kalahati ang edad mo. Alam ko kung paano binabago ng panahon ang katawan, ngunit ang ipinakita mo ngayong gabi, hindi itinuturo yan sa studio, hindi mabibili, tanging pinaghihirapan. At ikaw, Miss Garcia, pinaghirapan mo ito. Napaluha si Isabela. Hawak niya ng mahigpit ang apron, nangingitim na ang mga buko ng kanyang mga daliri. Lumapit si Fernando. Hindi ko iniaalok ang pagbabalik ng dating titulo. Hindi ko rin sinasabing ikaw ang magiging bida. Ang iniaalok ko ay ibang bagay. Isang bagong simula, isang pagkakataong sumayaw muli sa sarili mong mga tuntunin. Kailangan namin ng koreograpo, ng performer sa piling eksena, ng taong alam kung paano magbigay ng lahat at bumangon muli. Si Miss Angela ay tahimik na pinupunasan ang kanyang mga mata. Ilang panauhin ay tumango, labis na naantig. Magsisimula ang rehearsals sa loob ng 3 linggo, dagdag ni Fernando. May physiotherapist, pagsasanay, suporta, at ang bayad ay sapat na para hindi ka na muling maglinis, maliban na lang kung gusto mo. Ibinaling ni Isabela ang tingin sa sahig. Sa pagkakataong ito, dumaloy ang luha. Bakit? Tanong niya sa isang bulong. Bakit ako? Gumiti si Fernando, puno ng init, dahil ngayong gabi pinaalala mo sa amin kung bakit umiiral ang sining. Hindi para sa mayayaman, hindi para punuin ang mga eleganteng silid o pasayahin ang mga kritiko. Ang sining ay naririto para hipuin ang mas malalim, para ipahayag ang hindi masabi, at ginawa mo yan ng walang pilit, walang salita. Pinaramdam mo sa amin kung paanong magmahal, masaktan at mabuhay muli. Inabot niya ang isang simpleng business card mula sa kanyang bulsa. Huwag ka munang magdesisyon, ngunit tandaan mo ito, kailangan ka ng teatro gaya ng maaaring kailanganin mong muli ang entablado. Kinuha ni Isabela ang card gamit ang nanginginig na kamay. Sa likod ng luha, binasa niya ang pangalan at numerong nakaimprenta sa eleganteng sulat. At biglang nakahanap ng tinig si Ricardo. Ginoo Santos, ako, maari kong i-sponsor ang produksyon. Karangalan kong suportahan ito. Hindi man lang siya tiningnan ni Fernando. Hindi, salamat. Ang kanyang tinig ay magaan, ngunit tiyak. Hindi kami tumatanggap ng perang ipinanganak mula sa kahihiyan ng iba. Marami kaming mararangal na taga-suporta, lalong namutla ang mukha ni Ricardo. May ilang panauhin na hindi maitago ang ngiti. Ang iba'y tumalikod, nagkikibit balikat. Muling humarap si Fernando kay Isabela, ngayon ang tanging taong mahalaga sa silid. Pag-isipan mo, Miss Garcia, at kapag handa ka na, tawagan mo ako. Bahagyang tumango si Isabela, hindi makapagsalita. Hawak niya ang business card na para bang isang napakahalagang kayamanan. Tahimik pa rin ang buong bulwagan. Lahat ay naghihintay, nagbabantay kung ano ang susunod niyang gagawin. At sa sandaling yon, may nagbago sa loob ni Isabela. Tiningnan niya ang card sa kanyang nanginginig na mga daliri. Malabo ang mga titik sa kanyang luha. Teatro Verdi, Fernando Santos. Hindi lang ito card. Isa itong pintuan, isang posibilidad, isang pangalawang pagkakataon na hindi niya inakalang darating. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. At nang muli siyang tumingin, may nagiba sa kanyang ekspresyon. Hindi ito pagkatalo, hindi rin pagnanais, hindi rin ito ang pagsuko ng isang taong naiwan ng kanyang mga pangarap. Ni ang pagkasabik ng isang umaasang mabawi ang nakaraan, ito ay kalinawan. Ginoong Santos, aniya, ang tinig ay nanginginig sa una, ngunit unti-unting lumalakas. Salamat, taos puso. Dahil nakita mo sa akin, ang bagay na akala ko ay nawala na. Tumango si Fernando, mainit ang ngiti at puno ng pag-unawa. Tiningnan muli ni Isabela ang card. Pagkatapos ay maingat na inilagay ito sa bulsa ng kanyang apron. Tatawagan kita
Sabi niya, puno ng tahimik na determinasyon. Bukas, kapag napag-isipan ko na ng buo, dahil kung pipiliin kong tahakin ang landas na ito, gusto kong siguraduhin hindi ito dahil sa pagtakas, kundi sa pagharap sa bago. Muling tumango si Fernando. Yan ang tamang pananaw. Maglaan ka ng oras. Nasa iyo ang panahon. Pagkatapos, hinarap ni Isabela ang silid. Ang parehong silid na minsang tumawa sa kanya, na nagpababa sa kanya, na nagturing sa kanya bilang wala. Ngayon, ang parehong mga muka ay nakatingin sa kanya na may pagkamangha, paggalang at halos pagsamba. Nakakagulat kung paanong 30 minuto lamang ang kayang magpabago ng lahat. Bago ako umalis, sabi ni Isabela, ang boses ay puno ng di inaasahang lakas. Nais kong magsalita. Tahimik muli ang lahat. Dumating ako dito ngayong gabi bilang isang tagalinis. At lalabas ako pa rin bilang isang tagalinis dahil iyan ang ako. Ngayon, anuman ang mangyari bukas, hindi nito binubura kung sino ako ngayon. Tiningnan niya ang buong silid, isa-isa, walang iniiwasan. Ngunit sana may natutunan kayo ngayong gabi na sa susunod na makita nyo ang isang taong naglilingkod sa inyo, nagdadala ng pagkain, naglilinis ng sahig, nag-aayos ng kumot. Sana huminto kayo dahil hindi ninyo alam ang kanilang kwento. Hindi nyo alam kung ano ang isinuko nila, hindi nyo alam kung ano ang kakayahan nila. Tumango si Miss Angela, luhaang nakapatong ang kamay sa kanyang dibdib. Marami ang hindi makapagsalita, labis ang pagkakaantig. Bumaling si Isabela kay Ricardo na ngayon ay nakatayo ng mag-isa, nakayuko, tila wala na ang dating anyo. Ginoong Reyes, malumanay niyang sabi, hindi ko nais ang kapahamakan mo. Ang tanging hiling ko ay matutunan mo ito. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa euro. Nasusukat ito sa paraan ng pakikitungo natin sa mga taong walang maibabalik sa atin. Tiningnan siya ni Ricardo, ang mga mata ay pula, puno ng pagsisisi. Ginang Garcia, ako'y... Naputol ang kanyang tinig. Patawad. Alam kong hindi sapat ang salita, pero taos ang pagsisisi ko. Tinitigan siya ni Isabela, tahimik, tapat. Pagkatapos, marahan siyang tumango. Naniniwala ako sa iyo, sabi niya, at iyan ang kaibahan sa atin. Ako'y marunong humingi ng tawad. Ikaw pa lang ay nagsisimula pa lang matuto. Yumuko siya upang kunin ang kanyang mga sapatos, ang parehong pares na hinubad niya bago ang sayaw. Sa isang kamay, hawak niya ang sapatos. Sa kabila ang buke ng puting rosas. Nakapayong pa rin ang kanyang uniforme, nakayapak pa rin. Ngunit lumalakad na parang isang reyna. Habang siya'y dumaraan, umatras ng may respeto ang mga bisita. Ang ilan ay nagpatong ng kamay sa puso. Ang iba'y yumuko, parang dumadaan siya sa isang bulwagan ng karangalan. Sa pintuan, tumigil si Isabela at lumingon sa huling pagkakataon. May huli lang akong sasabihin, anya. Ang tango na isinayaw ko ngayong gabi ay para sa aking mga magulang, Maria at Antonio Garcia. Hindi sila kailanman nagkaroon ng titulo, wala silang yaman. Ang aking ama ay mekaniko, ang aking ina ay mananahi, ngunit itinuro nila sa akin na ang dangal ay hindi binibili, ito ay isinasabuhay. At sa wakas, lumabas siya sa gabi. Ang katahimikang naiwan niya ay mas malalim pa sa palakpakan. Si Ricardo ay nanatiling nakatayo sa gitna ng engrandeng bulwagan na palilibutan ng tao. Ngunit ngayon tunay na nag-iisa, tapos na ang kasayahan. Ngunit ang mga aral ng gabing iyon ay doon palang nagsisimula. Tahimik ang buong Teatro Verdi. Punong-puno ang bawat upuan. Dahan-dahang bumaba ang ilaw at ang pulat gintong telon ay tila huminga. Sa likod ng kurtina may naghihintay, isang kwento, isang simula. Sa ikatlong hanay, tahimik na nakaupo si Ricardo Reyes. Hawak ang playbill. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pabalat, Tango of the Souls. Koreografiya at pagtatanghal ni Isabela Garcia. Iba na ang itsura niya ngayon. Mas maraming pilak sa kanyang buhok. Mas malalim ang linya sa paligid ng mga mata. Ngunit higit sa lahat nagbago ang kanyang presensya. Hindi na siya nakaupo na parang utang ng mundo sa kanya. Tahimik,
mapagpakumbaba. Bumukas ang telon, payak ang entablado, madilim ang kahoy na sahig, malambot ang ilaw, at sa gitna si Isabela. Suot ang pulang damit na umaagos sa bawat galaw. Bukas ang buhok. Nakayapak gaya ng gabing iyon sa Villa Monterosa, nagsimulang tumugtog ang musika. Umiiyak ang bandoneon at siya'y sumayaw. Ngunit hindi na siya ang babaeng naglilinis ng sahig. Hindi na rin siya ang balerina na iniwan ng mundo 8 taon na ang nakaraan. Isa na siyang nilalang na binuo sa pagbagsak at pagbangon. Isang nilalang na buo. Bawat galaw ay kwento ng dalamhati, ng lakas, ng pag-angat, walang kumibo, walang gumalaw. Nakatingin silang lahat sa isang babaeng ginawang tula ang sakit. At si Ricardo ay umiiyak. Hindi na niya tinatago ang luha. 6 na buwang lumipas, nagbago siya. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay ang harapin ng sarili mong kahinaan. Nagsimula siyang igalang ang kanyang mga empleyado. Nag-donate siya sa mga ospital sa ngalan ng mga dating hindi niya pinapansin. Ngunit alam niyang hindi niya mabubura ang nakaraan. Hindi ito tungkol sa pagbura, kundi sa pagiging isang tao na hindi na muling uulit ng parehong pagkakamali. Sa entablado, gumalaw si Isabela sa pagitan ng bigat at liwanag. Isinalaysay niya ang kwento ng isang batang babaeng nangangarap lumipad, ng isang babaeng kinailangang lumakad, at ng isang babaeng muling natagpuan ang kanyang mga pakpak, hindi para tumakas, kundi para lumipad. Lumakas ang musika, humina ang kilos ni Isabela, ngunit mas puno ng kahulugan. At sa huling posisyon, nakatayo siya, isang paa sa hangin, nakabukas ang mga braso, ang mukha ay nakatingala sa liwanag, katahimikan. Pagkatapos, isang pagsabog ng palakpakan. Tumindig ang buong teatro, umalingaw-ngaw ang papuri na tila alon. Bumalik siya, hindi para bawiin ang nakaraan, kundi upang ipakita kung sino talaga siya. Isang tinig ang pumailan lang mula sa madla. Isang sigaw, malakas, puno ng damdamin. At sa wakas, yumuko si Isabela. Pag-angat ng kanyang ulo, pinagmasdan niya ang mga tao sa harap niya. Puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata, puno ng pagkamangha, may dalang sagradong katahimikan, at doon sa isang iglap, nagtagpo ang kanyang paningin at ni Ricardo. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya tumango, ngunit may naroon sa kanyang tingin, hindi ito kapatawaran, dahil may mga bagay na hindi kailangang patawarin kapag matagal na itong napakawalan. Ito ay mas tahimik pa roon, ito ay pagkilala. Isang tahimik na pag-unawa, isang bilog na nagsara na. At pagkatapos, inilipat ni Isabela ang kanyang tingin. Hindi pabalik, hindi pababa, kundi pasulong sa buong audience, sa buhay na naghihintay sa unahan, na natiling nakaupo si Ricardo habang ang lahat sa paligid niya ay tumayo, pumalakpak at sumigaw. Hindi siya nakisabay, ngunit hindi na kailangan. Nauunawaan na niya, hindi na niya mababawi ang nakaraan. Hindi na niya kailanman makakamit ang kanyang kapatawaran. At hindi rin ito kailangan ni Isabela. Hindi na niya kailangan ng pag-apruba niya. Ngunit may magagawa siya. Pwede niyang piliin kung sino ang magiging siya mula sa sandaling ito. At marahil iyon ay sapat na. Dahan-dahang dumilim ang ilaw sa entablado. Isinara ang pulang pelos na kurtina, pulgada, bawat pulgada. Ngunit ang alingaw-ngaw ng sayaw na iyon, ang lakas ng gabing iyon, hindi nawala. Nanatili ito sa bawat paghinga ng mga nakasaksi, sa katahimikang sumunod, sa puso ng babaeng muling nabawi ang kanyang mga pakpak. At sa kaluluwa ng lalaking sa wakas ay natutong tumingin. Kung naantig ka sa kwentong ito, pindutin ang upang ipakita ang iyong suporta. Ibahagi sa amin sa mga komento alin ang bahagi ang pinakatumimo sa iyong puso o kung paano ito nagpaalala sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maging tunay na tao. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihang kwento na magpapaalala sa atin kung gaano kaganda at gaano kahalaga ang pagkatao.